She's a happy-go-lucky, adventurous, thrill-seeker, spoiled brat, hard-headed, stubborn, at lahat na yata ng negatibong ugali ng isang kabataan ay taglay na niya. Then he met Calix, galit sa mundo, woman-hater yata, mabagsik magsalita, nagbabaga ang mga mata kapag pagalit na tumitig sa kanya, hindi at maliban sa kumakabog sa kaba ang dibdib niya sa tuwing mapapalapit rito. Hindi niya masasabing dahil natatakot siya rito. Maybe it's the other way around, dahil sigurado siya. She was mesmerized by his handsome, dirty, macho look at wala siyang pakialam. Kahit pasabi ng iba, mapanganib ang pumasok sa teritoryo nito. Mas lalo lang siyang itinutulak ng kanyang kuryosidad na tuklasin ang tunay na dahilan ng galit sa mga mata nito. Maybe, just maybe, kaya niyang palisin ang galit na iyon. Malakas na sigaw ni Hailey habang mabilis ang patakbo sa kanyang four-wheel na sasakyan na top-down. Kasi hodang baku-baku ang makitid na kalsadang dinadaanan ng sasakyan niya. Hailey, ano ba? Ang kasama niyang si Sandra ang nag-aalala. Baka maflatan tayo. Saka makalikabok o. Hayaan mo si. Ang sarap magpatakbo ng mabilis kapag ganyang baku-baku ano. Para tayong nasa Sahara Desert. Para tayong nasa Dubai. Ikaw talaga. Buhangin na naman ang disyerto kung saan ka sumasali ng karera while driving. Ano? Eto, mabato at malubak. Makitid pa ang kalsada at baka biglang may sumulpot na tao. Tingnan mo nga yung mga magsasaka sa bukid o. Napapasunod na lang ang tingin sa atin. Ginugulo mo ang tahimik na baryong ito. Lalong napahalakhak si Hailey. Hey, hayaan mo sila, mga taga-bundok. And leave it to me, Sandra. Kaya ko ito. Pagkaway lalo pang nagmatulin ang patakbo ng dalaga. Ikaw talaga. Naiiling na lang na kumapit na lang si Sandra sa mga gilid na hawakan. Habang ang naiiwan nilang alikabok at usok ay nasasalubong at nalalanghap ng mga magsasakang nasa bukirin at iba pang taong nasa paligid ng kalsada. Ano ba iyan? Kung magmaneho, akala mo'y nasa lungsod ho. Ang mga kabataan nga naman oo, ang yayamang, ang haharot. Naiiling na komento ng isang may edad ng babae na nagbabantay sa tindahan nito. Oo nga, hindi ba nila alam na baryo ito? Tahimik ang mga tao rito. Kung magpatakbo ay akala mo may dalang dilubyo ang ingay ng makina ng sasakyan ni Yahoo. Saan kaya patungo ang ngayon? At mukhang may nambubulabog na naman sa baryo natin. Wika naman ng lalaking may edad na rin at may himas-himas na manok na tanda. Saan pa? Tiyak na dyan sa bagong resort na ginagawang campsite ng mga tagalungsod. Nakakabwisit naman. Bakit pa dito pa nagtayo ng ganyang klaseng lugar si Mayor? Mamayang hating gabi ay siguradong magkakaingay na naman ang mga iyan sa lakas ng tugtugan at sayawan. Hindi na naman tayo patutulugin. Bakit naman tayo magreklamong lahat? Wala naman tayong magagawa. Pwede ba naman tayong umangal sa mga tauhan ni Mayor na nakabantay sa resort na yan? Natahimik ang mga nag-uumpukan sa sinabi ng may-ari ng tindahan. Oo nga naman, tameme sila sa Mayor nila. Hey guys, nainig ba kayo? Ani mo lalaking umigpaw palandag, si Hailey eksaktong naiparada na niya ang dalang sasakyan at hindi man lang nag-abalang buksan ang pinto para makababa ng maayos. Oo naman ano, akala namin na hindi ka na darating. Nakangising sinalubong ng isang lalaki si Hailey at sinalubong ng aper. Oo nga Hailey, wika ng kasama itong babae na nakapag-aper din. Alam mo naman na hindi masayang barkada kapag wala ka. Wika ng isa pang lalaki na hip-hop ang dating ng ayos at bihis. Uy, nambola pa ha. Hayaan mo, mamaya ibibigyan kita ng partida sa 9 balls tournament. Hindi ako masyadong hahataw sa pag-ubos ng bola sa billiard para naman may shoot ka. Pagkasargo ko sa mga bola, isang bola lang isushoot ko para ikaw na ang titira. Ewan ko lang kung magagawa mo ang tapusin ng laban hanggang 9 balls. Tawanan ng barkada. Napakamot na lang ng ulo si Jerry. Alam nitong kahit magpatalo sa umpisa si Hailey ay hindi rin ito maipapanalo ang laban dahil baka dalawa o isa o baka nga hindi pa ito makapagpa-shoot ng bola ng billiard. Samantalang kapag ang dalagang nakahawak ng tako, hindi na iyon binibitawan hanggang hindi uwas ang bola sa mesa. Oh girls, ready na bang gagawin nating bonfire mamaya? Natatawang baling niya sa mga kaibigang babae na nauna na sa resort. Oo naman Hailey, mas maganda ang jamming natin mamaya kung may bonfire. Oo nga, okay na rin ang timpla ng mga karne para sa barbecue party natin. Yes, yan ang gusto ko sa inyo eh. Always ready. Siyempre naman ano, gastos mo na nga, kaya kami na lang ang label. That's my girl. Lalong natuwa si Hailey. Siguradong lalo siyang mag-e-enjoy
dahil sa mga kasamang parang mga pagkit na nakadikit sa kanya at lahat ng kanyang utos ay susundin. Masaya ang mga kabataang nakapaikot sa bonfire habang kanya-kanya silang ihaw sa baga ng mga hotdog, karne ng manok at baboy, habang may hawak silang mga beer in can na nagyayelo sa lamig. May ilang umiinom ng hard drink, may champagne naman ang tinitira. Ganun sila palagi kapag nag-outing. Animo wala nang bukas na darating kung magkasayahan. Hanggang lumipas ang mga sandali, ang mga oras. Medyo tipsy na ang grupo, pero sige pa rin sa pagkakatuwaan. Mas lalo pang ang nagiging masigla. May humahataw na ng sayaw sa paligid ng bonfire. May nagsisigawan. May pares-pares na nagkanya-kanyang kubli sa mga puno ng niyog at may ginagawang kung ano. So okay ba ang trip natin? Natatawang tanong ni Hailey sa mga kaibigan na nakikiumpok sa kanya sa tabi ng siga dahil napapagod na siya. Oo naman ang saya. Teka, anong happening natin bukas? Tanong ni Jerry. Sabi ni Manong guard kanina, ay masarap daw mangaso sa parting masukal nitong bahay. Dala ko ang rifle ko. Manghunting tayo bukas. Naman, ikaw talaga. Ang hilig mo sa mga panlalaking libang. Hunting sa kasukalan, katakot naman. Baka maya ay wild boar doon, na iling na wika ni Sonia. Hey guys, ang sabi ni Manong guard ay marami raw ibon sa kagubatan pero walang mabagsik na hayop. Pero bawal pa rin daw mangaso dahil maraming engkanto. Sabat ni Jill. Naman, isa ka pa. Computer age na Saan ka naman nakakita ng engkanto rito? Napairap si Hailey sa kasama. Aba, totoo yun. Sa probinsya namin ay... Stop that bullshit, Jill. Narito tayo para magsaya, But just in case may engkanto nga sa gubat, hindi sa sasantuhin ng bala ko ha. Sharpshooter yata ito. Natatawang wika niya. Ewan, basta ako, naniniwala sa engkanto. Umira na naman ang pagka-prom mo. Well, mainam na yung nag-iingat. Ikaw, Ineng, dapat kang mag-ingat. Ha? Sabay-sibay silang napatingin sa nagsalita. Ang may edad ng babae na nanay ng katiwala ng nurse na kanina pa nila napapansing patingin-tingin sa kanila. Particular kay Hailey. Ano ho iyon, Lola? Kunot na ang tanong niya. Tahimik itong humakbang palapit sa kanya at bahagyang naupo ng pating kayad at hinawakan ang mga kamay niya. Anong nakaguhit sa palad mo? Nasa hugis ng mukha mo. Sa mga mata mo, nakatakda kang makilalang isang lalaking may kakayang higupin ang buong mong kamalayan. Isang malakas na kapangyarihang hindi mo magagawang labanan. Tila mahikang aalipinin ang buong mong pagkatao. Magmimistulak ang alipin ng damdaming ipakikilala niya sa Ano ho? Lalo siyang naguluhan sa sinabi nito. Habang naghahagik-hika naman, ang mga kasama niyang pumalibot sa kanila. Hindi mo malalabanan ng malakas na puwersang yun. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na sa lugar na ito bago mahuli ang lahat. Ho, umalis ka na rito, Ineng. Kung ayaw mong masaktan, kung ayaw mong maging alipin ng malakas na puwersang hihigop sa iyong pagkatao. Dahil sa sandaling magtama ang mga mata ninyo ng lalaking may kakayang alipinin ng iyong katinuan, wala ka ng kawala. Marahang binitawan ng matanda ang kamay niya at tumayo na ito. Sandali lang ho. Anong ibig ninyong sabihin at... Inang, bakit narito kayo? Sa lalapit si Joel, ang katiwala ng resort na nasa 40 na ang edad. Naku, pasensya na ho sa nanay ko at nag-uulyanin na siya. Ha? Hindi. Maniwala ka sa akin, Ineng. Umalis ka rin sa lugar na ito bago maging huli ang lahat para sa'yo. Kapag nakaharap mo ang lalaking iyon, magiging alipin ka na ng, Inang, tama na. Nakakahiya sa mga bisita. Sigo, pagkuhay pilit nang inilayo ng katiwala sa kanila ng matanda at nila sa isang kubong nasa dulo ng resort. Habang ang grupo ay naiyong nakamaang sa pagtanaw sa mag-ina, nalilito. Maya-maya ay nagkatawanan. Nagapir at hinarap si Hailey. Halaka, Hailey. Mukhang tinutukoy ng matandang iyon na lalaking may malakas na kapangyarihang hihigop sa iyong katinoan ay isang engkanto. Pakli ni Jerry. Oo nga, may malakas na pwersa daw na taglay. Ano kaya iyon? Engkantado? O baka naman tikba lang? Baka kanyo kapre. Hindi, duwende siguro iyon na maaakit kay Hailey, maiinlove sa kanya at dadalhin siya sa kaharian nito. Naku, kakatakot naman. Matakot ka na, Hailey. Tiyak na. Angil niya sa mga kaibigang nangangantsaw at naniwala kayo sa matandang iyon. Ano ba kayo? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ng anak? Nag-uulyanin ang nanay niya. Kaya kung ano-anong pinagsasabi, pinanlakihan niya ng mga mata ang mga ito. Pero Hailey, paano kung totoo ang sinasabi niya? Hindi nga iyon totoo. At kung totoo man, kahit na anong lalaki pa siya,
Kahit na engkanto o kapre pa siya, o tikbalang, no way siya sa akin. Malakas ang naturalesa ko sa mga ganyan Isa pa, dahil hindi ako naniniwala sa mga ganyan, hindi yan tatalab sa akin. In fact, bigla yata akong na-excite na makilala ang makapangyarihan daw na lalaking iyan. Tingnan ko nga kung sino sa aming dalawa ang magiging alipin. Hoy, ano ka ba? Jill, talagang kapag nakatagpo ako ng lalaking sinasabi niya, hahamunin ko ang kapangyarihang taglay niya, gusto mo hamunin ko pa yun ng suntukan o kaya naman barilan. Sayang naman ang pagiging black belter at sharpshooter ko, no? Ikaw talaga. Minsan naiisip namin, babae ka nga ba o lalaking nakulong sa katawan ng isang babae? Babae ako Babaeng babae ako. Dahil hindi ako naa-attract sa kapwa ko babae. Nagkataon lang na mahilig ako sa mga extreme sports at kung ano-ano pang mas mahilig gawin ng isang lalaki. Anyway, kaya nga nag-set up ako ng rules Kailangan ang lalaking pakakasalan ko ay yung matigas kaya akong paupuin sa isang tabi. Kaya akong pasunurin sa mga gusto niya. And yet kailangan may kakayahan din siyang paligayahin ako kahit gutbros ko siya at magagawa kong tanggapin na may isang kagaya niya na magkukumando sa buhay ko. At kung hindi gano'n ang lalaking makikilala ko, huwag na lang. Mag-iisa na lang ako sa buhay at kasi hodang tumanda. Iyon ang ikatlong araw na nasa resort sila ng grupo. Kagaya ng mga nakarang araw, may bonfires ulit sila at nagkakatuwang nakapalibot sa siga. May kumakanta at naggigitara. May nagsasayawan sa mga gilid. May pares-pares na naglalambingan sa dilim. Pero si Hailey, nakaupo sa ilalim ng isang punong niyog. Hay, boring din pala ang ganitong camping. 3 araw, 3 gabi na kami rito sa resort, pero wala man lang thrill. Puro mukha lang ng mga kasama ko ang nakikita ko. Wala bang iba? Kaya nga ako umalis sa city para matanggal ang pagkaburyong ko. Pero heto at nabuburyong pa rin ako. At ito namang mga ito, ayaw akong samahang manghunting sa katabing gubat. Ayaw lang aminin. Pero mukhang mga natakot sa sabi-sabi na may engkanto raw doon. Teka nga, hindi ba't sabi ng matandang babae na yun, ay may makikilala lang akong isang lalaking may taglay na malakas na persang hihigop sa buo kong pagkatao. Wow, kung totoo ay yun, exciting ha. Kung ako na lang mag-isa ang pumasok sa... Hoy, ano ka ba Mildred? Bakit ka ba nang gugulat? Asik niya sa kaibigan na siyang nagsuggest na sa lugar na iyon sila mag-outing. Dahil kababata raw nito ang anak ng may-ari ng resort na iyon. Kasi naman, mukhang wala ka sa sarili mo. Pangatlong gabi pa lang natin dito sa resort, ganyan ka na. Tulala, tahimik, hindi na ngumingiti. Bakit ba? Naupo ito sa tabi niya. Wala. Medyo naboboard lang ako. Alam mo na, iba talaga ang nature ko. Madaling magsawa. Asus, may bago ba roon? Wala. Pero may bago akong naisip tungkol sa kung ano ang magpapalis nitong boredom ko. At ano naman kaya iyon? Kung ayaw ninyo kong samahan sa kagubatan para manghunting bukas, ako na lang mag-isang papasok doon. Nasisiraan ka na ba? Hailey, masyadong masukal doon. Hindi mo pa kabisado ang lugar. Baka maligaw ka at... Ano ka ba? Marunong akong bumasa ng kumpas. Mountaineering ako. Hindi ako naliligaw doon. Saka wala naman daw mababangis na hayop doon. Mga ganda at iba't ibang klaseng ibon lang. So don't worry. Pero kung nag-aalala ka naman, samahan mo ako. Ayoko nga. Hirap-hirap pumasok sa gubat Kaya nga hindi ako sumasama sa mountain climbing ninyo Ganun pala. Manahimik ka na lang okay. Oo na. Pero isama mo sina Jerry Nag-aalala naman ako para sa'yo. Bahala na. Maarte pa sa'yo ang isang yun Baka mabad trip lang ako. Ikaw talaga. Ay nako, wala akong panahon sa maarte Kapag gusto ko. At kapag gusto kong gagawin ko, no matter what. Sa bagay, ganyan ka naman talaga. Bahala ka na nga. Baka sabihin mo hindi kita pinalalahanan Baka mamaya, makita mo lang lalaking engkanto na sinasabi ng matanda. Ikaw rin. Natatawa nagkibit balikat na lang si Hailey. Hindi ako natatakot In fact, gusto ko nga siyang makaharap. Anong malay mo? Baka isa siyang gwapong prinsipe ng mga engkanto sa gubat. Wow type. Ewan ko sa'yo. Maaga pa lang ay umalis na ng resort si Hailey. Lumabas siya ng malaking gate at tinugpa ang makitid na daang baryo na patungo sa paanan ng bundok at papasok sa kasukalan. Bitbit niya sa likuran ng isang knapsack na puno ng pagkain at tubig, first aid kit at bala ng rifle na nakasukbit naman sa balikat. Puting polo na nakataking sa pantalong maong na tinernuhan pa ng combat shoes ang suot ng dalaga. Ang mahabang buhok ay tinali ng patas at nilagyan ng sombrero.
Napapatingin sa kanya ang mga nakakasalubong na taga-baryo. Parang nagugulat sa kanyang get-up na parang pupunta sa giyera. Ineng, saan ka pupunta? Isang may edad na magsasaka ang kanyang nasa lubong na may bitbit pang araro at may hilang kalabaw. Asa kasukalan ho tatang, mga ngaso. Ikaw lang mag-isa? Manghangwi ka nito. Oh, bakit ho? Bahagyang tumikos ang kanyang kilay, pero pinilit niyang maging polite. Delikado sa kasukalan, lalo na kung maliligaw ka sa lupaing sakop ng Crystal Valley Lake. Crystal Valley Lake? Oo, isa yung pribadong lugar na nababakuran ng mga alambreng may tinik na nakapulupot sa mga puno at kahoy. Bawal pumasok doon dahil sa malalaking aso na gumagala sa palibot ng lugar. Ang sabi-sabi nga ng mga taga rito, hindi ka sasantuhin ng mga asong iyon hanggat hindi ka pumapasok sa teritoryo nila, nababakuran ng alambre. Turuan ng mga asong iyon. Alam nila kapag may balak kang pumasok sa kabila ng bakod, agad silang sumusugot at babantayan kang papasok ka. Matalas din ang mga pang-amoy nila. Nasa malayo ka pa lang, ay alam na nila. At wala pa mang nalalapang taga rito dahil takot ngang pumasok doon. Alam namin ang mga asong iyon ay handang pumapatay sa sino mang maliligaw sa teritoryo ng kanilang amo. Ganun ho, lalong hindi malaman ni Hailey kung maniniwala o matatawa sa pinagsasasabi nito. Oo, kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang tumuloy dyan. Dahil kahit na wala pang nakakagat ang mga taga rito, nakakatakot pa rin isipin na ang tanging harang lang sa pagitan ng mga aso at ang maliligaw sa pribadong lugar na iyon ay barbed wire na kung gugustuhin ng mga hayop na iyon ay kaya nilang nusutan. Isa pa, may bali-balita rin kasi na ang mga asong iyon ay nagiging halimaw daw dahil sa mismong may-ari ng malaking bahay na nakatayo sa tabi ng lake ay isang aswang overcoat ba ang tawag doon sa taong nagiging aso. Ho! At sa ilang sandali ay lalo pa siyang nalito. Pero ang pagkalito ni Hailey ay nauwi sa pagtutop sa bibig dahil sa gusto na niyang mapahagalpak ng tao at mapabungisnis dahil sa napaka-weird na babalang iyon. Hindi ka naniniwala ano? Halatang nabuisit ang matandang lalaki. Hindi naman ho sa... kayo talagang mga kabataan. Para pareho kayo. Binibigyan na kayo ng babala. Hindi kayo nakikinig. Itinuturing pa inyong katawa-tawa ang sinasabi sa inyo. Kaya marami sa inyong napapahamak. Bahala ka na nga kung ayaw ninyong makamigil. Sa kainis na hinila nito ang tali ng kalabaw at nagpatuloy na sa paglalakad palay. Ano ba yun? Kakagalulat naman. Ang weird naman ng mga tao rito. Kapag pinatulan ko ang pinagsasasabi nila, baka mampraning na rin ako. Makalakad na nga at ang halin na. Naiiling na natatawa sa sariling nagpatuloy nilang siya sa paghakbang patungo sa bungad ng kasukalan. Isang makapangyarihang lalaki daw ang makatatagpo ko. Magiging alipin ako. Weird ang nanay ni Joel ha. Piling psychic. At iyon namang magsasaka. Baka raw werewolf o aswang ang nakatira rito sa Crystal Valley Lake kaya takot dumikit ang mga taga rito. Naman, ano ba namang mag-iisip ng mga taga rito? Sa bagay, dala yun ang pagiging ignorante at mahirap ng mga tao iyon. Ewan. Sa tingin ko, baka nagkaroon ng resort sa baryong ito na dinadayo ng mga taga-lungsod. Bihira sa mga taga rito ang nakakarating kahit na sa kabayanan lang. Nagpatuloy siya sa pagsilip sa hawak na binocular na may zoom-in lens. Ang ganda-ganda naman ang sinasabi nilang pribadong lupay na. Tanaw na tanaw mula rito sa burol ang lake na nasa tabi ng malaking bahay. And oh my God, totoo ba yun? Nag-i-exist sa ganitong lugar ang mga ganong klase ng bahay na nasa mga foreign movies ko lang mapapanood. A 3-story house na makaluma pa ang mga ginamit na materyales. Parang bahay ng Kastila na tisang bubong at solidong depormang bato ang mga pundasyon sa ibaba at malalapad na kahoy ang dingding sa itaas. And yet may modern touch na dahil sa magandang pintura niyan, may attic pa. At sa tabi ng malaking bahay ay may oval-shaped na swimming pool. Wow, parang ang sarap pasukin ng lugar na yun . Sarap mag-usyoso sa loob. Teka, may dala nga pala akong digital. Ayos ito. Bumago siya ng pwesto at sinimulang kuhanan ng iba't ibang anggulo ang malaking bahay. Ngayon din ang katabing lawa sa kanan. At sa parteng kaliwa ay ang oval-shaped na swimming pool kahit nayuyong-yungan ng mga puno ay malinis tingnan dahil may malaking net na nakatalokmong sa ibabaw niyang bilang pansalo sa nalalaglag ng mga dahon. Oh boy, gusto kong makapasok doon. Gusto kong makarating. Sayang hindi ko maitanong sa mamang magsasaka kung lalaki o babae ang may-ari. Sa palagay ko naman, kung magpapakilala ako at maayos na makikipag-usap, papapasukan niya ako sa kanyang teritoryo. Paano kaya?
Muli niyang sinilip ang binocular ang palibot ng lugar. Ha! Napasinghap siya sabay igtad at muntik nang mabitawan ang hawak na digicam. Ano ba yun? Biglang sumulpot sa lens ang kamera, ang mukha ng malaking aso na yun. Nakazoom in pa naman kaya ang laking tingnan. Piling ko ay nasa harapan ko lang siya. Natawa sa sariling umayos ng dayo si Hailey at muling sumilip sa lens ng digicam. Galit na galit ang asong may malaking mukha. Nakitang-kita sa hawak niyang kamera na nakazoom in lens pa rin. Oh my, ang bagsik nga ng aso. Ang laki at ang tulis ng mga pangil. Yak, kakatakot na. Natatawang iniikot pa niya sa paligid ng hawak na digicam. Kaya naman nakita niya nang dumagsa sa kinatatayaw ng naunang aso ang mga kasama nito. Napawang malalaki, maitim at halatang mababagsik na aso na iba't iba ang lahi. Manghandang lupapa at pumatay ng kaaway. Nakatingala sa gawin niya dahil natatanaw din siya ng mga ito. Grabe naman. Totoo nga palang sinabi ng mamang magsasaka. Maraming aso sa malaking lupay na iyon. Mabibagsik nga ang tingin pa lang. Kaya siguro tinatawag nilang werewolf ang nakatira doon. Marahil sa dami ng asong alaga niya. I think lalaki ang mayari. Dahil kung babae, hindi niya kakayaning i-handle ang ganoon karami at kabagsik na aso. Pero sa bagay, kung mahilig ako sa aso, kakayanin ko rin silang alagaan. Kaya kung paamuin ang kahit na ganoon kababagsik na aso. Natatawang kinuhanan niyang muli ang larawan ng mga aso kasi hodang lalong nagwawala sa galit ang mga ito. Manggalaiti kayo sa galit. Kiberko. Natatawa pa rin sa sariling patuloy lang siya sa pagkuha. Enjoy na enjoy siya sa isiping hindi naman siya maaabot ng mga aso. Dahil bukod sa nasa loob ng bakod na barbed wires, ang mga ito ay may nakaharang pa ring ilog sa pagitan nila. Maya-maya ay kusang natigilan si Hailey. Isang malaking lalaki ang palapit sa mga aso. Malayo pa lang ay sinisigawan na nito ang mga aso na parang sinasaway. Hubad baro ito at pantalong maong nakupas lang ang suot na nakapalob sa botang itim na hanggang tuod ang taas. Oh, sino naman ang isang yun? Macho ah. Tumuo ng zoom lens ng kamera sa mamasal at humpak na tiyan ng lalaki na tila may maliliit na pandesal pagkuway gumapang pataas sa malapad na dibdib na may mga pinong mga balahibo. Wow, what a hunk. Nangingiting nagsimulang tumaas sa may leeg ang lens ng kamera niya hanggang huminto sa tapat ng mukha. Oh, hindi niya alam kung bakit siya napalunok. Although the face she is looking right now ay may bahagyang tubo ng maliliit na balbas at bigote. Medyo tanang balat, may bahid ng konting grasa o putik ba iyon o anong klaseng dumi sa pisngi. Pero ang matangos nitong ilong, ang mga labing mapupula. Gayon din ang mga matang may malalantik na pilik mata. Nang pagsamasamahin niya sa isang mukha, ay isang magandang nilalang ang kanyang nakita. Gosh, a real hunk and gorgeously dirty macho man who. Parang isa sa mga god sa Olympus na nanaog sa lupa. Hindi naman siya mukhang magbubukit kahit madumi ang kanyang kamay at ang lakas ng dating niya at ang katawan. Ang ganda naman ng katawan niya. Mukhang alaga sa ehersisyo ha. Physically fit. Well, at least ay may nakita akong maganda at kakaiba sa baryong ito. Maliban sa mga nakakasalubong kong magsasaka na may putik ang mga paa at may hilang kalabaw, kundi man ay kariton na punong ng damong pagkain para sa mga kalabaw at baka. Pero bagya siyang napapitlag nang mula sa pagsaway sa mga asong nagwawala, ay bigla itong tumingala sa gawin niya. Bagya siyang napaatras. Ang talim ng tingin ng lalaki sa kanya, tila nagbabaga sa galit ang kislap ng mga mata nito. Tila sinisisi siya at sinisita kung bakit nagwawala ang mga aso. At kitang-kita iyon ni Hailey kahit na may kataasan ng lugar na kinaroroonan niya. At malayo ang distansya nila sa isa't isa dahil nakazoom in pa rin sa mukha nito ang lens ng kamera. Ilang sandali itong nakipagtitigan sa kanya habang nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Habang tila ayaw ng alisin ang titig sa mga mata nito. Tila may malakas na pers ang humihigop sa kanya. Tila siya nababato-balani. Parang napalunok si Hailey. Oh God, I was mesmerized by his looks. Siya ba ang may-ari ng malaking bahay na iyon at malaking looban? O baka naman tauhan lang siya roon? Pero kahit na sino ito, still wala pa rin siyang kakayahang iwanan ito ng tingin. Then she smiled at him. Hi, saka bahagyang kumaway. Galit na nag-iwas ng tingin ang lalaki. Gordon, Diablo, let's go home. Saka malakas ang tinig na niyaya ang mga aso at humakbang palayo roon. Sumunod ang ilang aso rito. May ilang naiwan at muling tumahol kay Hailey. Silver, I said let's go home.
Muli ay mabalasik na tawag dito ng lalaki. Tila natakot sa tinig nito, nabahag ang buntot at susukot-sukot na humakbang pasunod dito ang mga aso. Ang suplado naman ang lalaking iyon. Inis na namewang na lang si Hailey habang nakasunod ang tingin sa mga ito, habang mata niyang pinagmamasdan ng matatag at maangas sa paghakbang nito. Pero ang gwapo niya, ang tikas ng dating. Hay, ano bang nangyayari sa akin? Parang naman ngayon lang ako nakakita ng gwapo ha. Ang gagwapo rin naman ng Jojo at ang iba ko pang naging ex Napasimangot si Hailey at humakbang na pababa ng burol. She felt dismay dahil hindi man lang tumugon sa pagkaway niya ang lalaking iyon. Pero nang gabing iyon, naging mailap ang antok kay Hailey. Biling baligtad siya sa higaan. Siya kaya ang may habari ng bahay na iyon? Wala kaya siyang kasama roon? May asawa na kaya sila? Para namang nagsosolo sa parteng iyon ng malaking bahay at parang ang hirap puntahan. Hindi ko nakita kung saang parte ng papasok at kung saan ang daan patungo roon. Puro malalaking puno at matadawag na damuhan ang nakita ko. Pero kung siyang may-ari ng malawak na lugar na iyon, ibig bang sabihin ay siyang tinatawag nilang werewolf o aswang? Takot naman ako. Nangintay sa sarili si Hailey. Pero kung werewolf siya, wow, he is the most handsome and macho werewolf that I've ever seen ha. Masarap kayang manlapa ng tao ang isang gwapong werewolf na kagaya niya. Well, why not? It's for me to find out. Nangingiting ipinikit ni Hailey ang mga mata upang pilitin ng sarili na makatulong na. Bukas, aalamin ko kung saan ang daan papasok sa malaking looban na iyon. Hahanapin ko kung nasaan ang gate at kakatok ko. Siguro naman, hindi siya bastos na tao para hindi pagbuksan ng isang bisitang kagaya ko. Naidlip na si Hailey sa isiping iyon. Baon pa rin sa ala-ala ang gwapong mukha ng lalaking nakita. Huwag, maawa ka. Nakasiksik na sa mga puno si Hailey. Hindi malaman kung paano tatakasan ang matatalim na pangil na nakaambang sumalakay at lumapa sa kanya. Umangil ang taong lobo. Itinaas ang matutulis na kuko at kamay na may makapal na balahibo. Huwag po. Lalo naman siyang nahintakutan. Parang gusto na niyang himatayin sa takot. Parang gusto na niyang maihi. Pero patuloy sa paglapit ang halimo. Nakalabas ang mga pangil. Tila naglalaway na nagnais masagpang siya. Huwag. Nakalapit na ang taong lobo. Umunat ang mahabang braso. Akamang sasakalin siya. Humawak sa leeg ni Hailey ang kamay nito. Marahang humagot. Diyos ko, patay na ako. Patawad po sa mga kasalanan ko. Naidasal na lang niya sa sarili. Pero ilang sandali na ang nakalilipas, hindi pa rin niya nararamdaman ang pangangapos ng hininga, ang mahigpit nitong pagkakasakal sa kanya. Marahan siyang dumilat. Nakatitig sa kanyang taong lobo. Nawala ang bangis sa mukha at sa halip dumako sa kanyang mukha ang palad nito. Marahang humaplos. Napaawang na lang ang bibig niya. Nagtatakang hinagilap ng tingin ang mabalasik na mga mata nito. Nakasungaw ang fondness doon habang namamasyal sa kanyang mukha ang tinig nito. Napapalunok na nakaramdam si Hailey. Pilit na hinahamig ang sarili. Inihahanda sa mabalasik na pagsila nito sa walang kalaban-laban niyang katawan. Pero wala pa nitong ganong klaseng reaksyon. Sa halip ang isang daliri nito ay marahang kumilos, humaplos sa gilid ng mga labi na niya na tila ba kinakabisa ang korte niyon. Oh my God, anong ginagawa niya? At sa ilang saglit ay natili na lang siyang nakikiramdam. Maya-maya ay dahan-dahang dumukwang sa mukha niya palapit sa mukha na. Diyos ko po, hayan na, sasagpangin na niya ako. Kakainin na niya ako. Muli na lang niyang ipinikit ang mga mata at inihanda ang sarili sa masakit na kamatayang nakaambas sa kanya. Naramdaman ni Hailey ang mga labing nakalapat sa mga labi niya. Gusto niyang dulumilat. Alamin kung bakit sa halip na sagpang sa kanyang leeg ang ginawa ng taong lobo ay tila hinahalikan siya nito. Pero natakot siyang malaman na baka mistula lang siyang pagkain na tinitikman nito at sa huli ay saka siya lalapain. Nagpatuloy sa marahang paggalaw ang mga labing nakalapat sa mga labi niya. At nagsimula na siyang makadama ng kakaiba. Nangungunting kilig at kiliting tila nag-uunahang manalakay sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Sa huli ay natukso na siyang dumilit. Marahang inilayo ang mukha sa mukha nito para alamin kung ano ang nangyayari sa halimaw at tinawala ang kabagsikan nito. He was there. Ang taong lobo ay nag-anyong tao na uli. Wala na ang makapal na balahibo sa katawan nito. Wala na ang mabalasik na anyo. And he was naked. And there was. Napasinghap si Hailey nang mapagmasdan ng anyo nito. Ang lalaking may alagang maraming aso. At mas gwapo pala ito sa malapitan. Mas malakas ang dating. Mas nakakapagpatuyo ng lalamunan ang mga titig na iniuukol sa kanya. Hindi mo na ako lalapain? Napapalunok na tanong niya
Habang pilit na iniiwas ang tingin sa parte ng katawan nitong tila natira na lang sa pagiging halimaw nito na handang manalakay sa kanya. Lalapain ikaw? Pawas ang tinig na anas nito nang muling ilapit ang mga labi sa may punong tenga niya. Jesus, bakit kita lalapain? You're so beautiful. Ang tanging nais ko ay angkinin ka. Ang iyong kagandahan. I want to make love with you. Ha? Tila kulog na dumagundong sa kanyang pandinig ang bulong na iyon. Pero bago pa siya makapag-react, sakop na uli ng mga labi nito ang mga labi niya, habang ang mga braso ay mahigpit ng yumakap sa nanlalamig niyang katawan. Oh God, anong nangyayari? Pero hindi man nakakatagpo ng kasagutan ng kanyang isip sa tanong na iyon. Nagsimula na siyang makaramdam ng kung anong init na sumasalakay sa kanyang buong pagkatao. Dahil ang taong lobo ay mapangas ng napakialam at punit-punit niyang kasuotan. Tuloy yan ay winarak at tinalis ang kanyang katawan, habang ang mga palad nito ay buong kapangasan na rin nakikialam sa kanyang hubad na katawan, humahaplos, dumadama at pumipisil. Oh, kusang nalulas sa mga labi niya ang mahinang daing na hindi nasasaktan, sa halip ay tila naluluwalhati ang pakaramdam. Akin ka, sa akin ka lang. Habang paos sa sambit ng lalaki, pagkuway iniwan ito ang mga labi niya. Nagsimulang dumaos-dos pababa sa kanyang legang manghalik, pababa sa may dibdib. Oh, napakislot ang buong pagkatao ni Hailey nang maramdagang nasakop na ng mga labi nito ang sinayang dibdib, habang ang isa pa ay masuyong dinadama ng palad, pinagpapala. Oh God, tanging nanulas sa mga labi niya, kasunod ng mga impit na buntong hininga, habang nagsimula ng mapaigtad ang kanyang katawan, hindi mapakali. Pero hindi pa sapat ang ginagawang pananalakay sa kanya ng lalaki. Maya-maya pa ay nagsimula na uling dumaos-dos pababa sa kanyang sikmura ang mga labi nito. Tinataman ni Juan ng maliliit na halik ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Sinasamba. Tila ninanam ang kalambutan ng kanyang balat. Oh, minsan pa siyang napadaing. Kaya pala ay tuluyan na itong dumako sa bahaging iyon ng kanyang pagkatao na wala pang sino mang nakakasaling o nakakakita. Huwag. Nalilito at natatarantang pilit niya itong hinihila pataas dahil hindi niya kaya ang mga kiliti at sensasyong hatid ng mapangahas na mga labing walang pakundaang nanalalakay. Pero hindi nakikinig ang lalaki at wala itong balak na tumigil. Nagpatuloy ito sa mapangahas na pagsamba sa parting iyon ng kanyang katawan. Animo man diring mang-uhaw na uhaw at nakatagpo ng bukal ng tubig. Oh shit! Kaya wala siyang nagawa kundi piliting pakitunguhan ang nakangingilong mga pakiramdam na nararanasan. Dahil kahit na nakakapanibago ang karanasang iyon, still, hindi niya maitatak. Hailey, hoy, ano ba? Gising Hailey. Ha? Naalimpungatan siya sa malakas na pagyugyog sa kanyang katawan at tapik sa pisngi. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit umuungol ka at namimilipit dyan? At bigla ay tapos na ang lahat. Wala na ang lalaking iyon. Wala na ang marahas, ngunit masarap na pagpapala ng mga labi sa kanyang katawan. Bigla ay si Mildred na ang nasa harapan niya. Takang-taka kung ano ang nangyayari sa kanya. Oh God, oh my God, it was only a dream. Saka niya na-realize kung ano talaga ang nangyayari. Oh, natulala ka na. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Are you having a nightmare? Nightmare? Nightmare ba yun? Sigaw ng kanyang isip. At may isa pang bahagi ng kanyang pagkataong sumisigaw. Nagngingit-ngit dahil sa pagkaputol ng napakagandang pakiramdam na iyon. It was a sweet and wild dream, wika pa ng kanyang diwa. At hindi niya alam kung anong klaseng kahungkagan ang sumasalakay sa kanyang buong pagkatao dahil sa pagkaputol ng panaginip na iyon. Ano ka ba? Bakit ka ba nang iistorbo? Natutulog ang tao. Biglang angil niya kay Mildred. Uminit ang kanyang ulo dahil pa rin sa patuloy niyang nadarama ang kakaibang init na iyon na umahon sa kanyang kaibuturan. Ano? Ako pang nang iistorbo? My God! Ginising nga kita dahil binabangungot ka yata eh. Hindi ako binabangungot. May masakit lang sa akin kaya ako umuungol. May masakit sa'yo? Ano ka ba? Himbing ng tulog mo kanina. Sasabihin mong may masakit sa'yo. Sigurado ako. You're having a nightmare. O baka naman kaya ka nagkakaganyan ay dahil wet dream ang tawag doon. Napangisi si Mildred nang biglang maisip ang ideyang iyon. Ano? Sira ka ba? Pero automatikong namula sa hili ng matumbok nito ang anong talagang naganap sa kanya. At bakit ako mag-wet dream? Ano ko? Sex starve? Pero may defensive ang kanyang himig. Aba, ewan ko sa'yo. Siguro kaya ka nagkakaganyan ay dahil sa pagkaboryo mo rito sa resort ano. O kaya naman, dahil hanggang ngayon, wala ka pa rin permanent relationship. Kasi naman walang lalaking makatagal sa ugali mo. Bukod sa masyado kang demanding,
Masyado ka pa rin bossy. Gusto mo ay nasusunod ang lahat ng gusto mo. Naman, kahit namang sinong lalaki ay, stop it. Inis na umalis sa kama si Hailey. I don't want to hear anything from you, okay? Saka kumuha siya ng malaking tuwalya sa maleta niya at humakbang patungo sa banyo. Wala ako sa mood makinig sa litanya mo. So please, stop nagging at me. Oo na, at saan ka naman pupunta? 5:00 pa lang ng umaga. Magsha-shower, mainit. Dumiretso na siya sa banyo at hinila ang pinto pasara. Mainit. Ang lamig nga dahil mababa ang fog sa labas. Natatawang sumunod ito sa kanya at dumikit sa saradong pinto. Siguro papatayin mo ang init sa katawan mo dahil nabitin ka sa wet dream mo Tumahimik ka. Ipapatapon kita pabalik sa city. Malakas na umuwi ka. Pero nahubarin niya ang suot na pantulog at ipatapat sa malamig na buhos ng tubig mula sa shower ang hubad na katawan. Inamin niya sa sarili ang sinabi ni Mildred. Kailangan niyang patingin ang nagwawalang init sa kanyang buong pagkatao dahil sa pagka-weird but erotic and sizzling dream na sa panaginipan niya unang naranasan. Dahil sa totoo lang, she claims that she's a liberated and open-minded woman pero wala pa talaga siyang anumang karanasan sa lalaki at sa mga bagay na may kaugnayan sa lalaki maliban sa halik at konting yakap sa mga naging ex niya noon. Pagkaligo ay agad nagbihis si Hailey. Pagkuway bitbit ang napsak na tubig. Pagkain pati na ang rifle na loaded ng van. Madilim-dilim pa ay lumabas na ng resort ang dalaga para makapunta sa kasukalan. Makita ko sana agad ang daang patungo sa malawak na loobang iyon. Makita ko sana agad ang gate. Natatawang sa loob-loob niya habang nilalandas ang makitid na kalsadang patungo sa paanan ng bundok. Nagsisimula nang pumutok ang araw sa silangan kaya may mangilan-ngilan na ring taga roon ang nasasalubong niyang naglalakad. Napapatingin sa kanya ang mga ito, saka napapailing. Ineng, pupunta ka na naman ba sa kasukalan? Natigilan siya nang muling makasalubong ang mamang magsasaka kahapon. Oho, napailing ito. Ang hirap mo talagang pagsabihan. Alam mo bang kahapon ay may natagpo ang patay na kambing sa loob ng kasukalan? Ho? Isang kambing ang nahiwalay sa mga kasamahan niyang kambing kaya hinanap ng may-ari noong hapon na. At sa loob ng kasukalan siya nakita. Wakwak ang tiyan at wala ang lamang loob. Gutay-gutay ang katawan. Hindi alam ng mga taga rito kung anong klaseng hayop o baka halimaw ang lumapas sa kanya. Pero inisip namin na baka nakalabas ang mga aso sa malaking looban. Pero hindi naman kami pwedeng magbintang. Kung papasok ka sa kasukalan, bika ka ikaw ang sumunod na biktima ng kung anong hayop na gumagala roon. Napakamot na lang sa ulo si Hailey. Bagamat ayaw naman niyang maging bastos sa kausap. Maraming salamat ho sa paalala. Pero baka ho baboy mo lang ang may gawa ninyo. Kaya ko hong proteksyonan ng sarili ko sa mga ganoong bagay. Bahala ka. Ako'y nagpapaalala lang. Salamat ho. Sige ho. Pagkaway humakbang palayo sa matanda. My God, tinatakot pa ako. Nailing na lang si Hailey habang papasok sa kasukalan. Ako pa, hindi ako maiisahan ng kung anumang halimaw na sinasabi niyang lumapa sa kambing na iyon Ang kambing hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Ako, maiisip at may sandata, sapat na para proteksyon kong sarili ko. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nilandas ang makitid na daang tao pakit sa burol na kinaroroonan kahapon. At ang makarating na roon ay muli niyang tinanaw ang malaking bahay sa malawak na loobang iyon. Pinag-aralan kung saan ang daan. May makitid palang kalsada sa parting iyon Hindi nga simentado, pero pwedeng dumaan ang sasakyan. Doon siguro ang gate ng malaking bahay. Pwedeng doon ako umikot. Minsan pa niyang pinag-aralan kung paano makakaikot sa kabila ng malawak na looban. At ang mapag-aralan na ang lugar, ay bumaba siya sa burol at naglakad paikot sa natanaw na daan. Napatingala siya sa malaking gate na bakat na may arko pa sa ibaba. Welcome Crystal Valley Lake. Iyon ang katagang nakalagay sa arko ng gate. Sumilip si Hailey sa loob ng mga siwang ng mahabang bakal sa gate. Buhat doon ay tanaw niyang mahabang kalsada na patungo sa kung saan nayuyuyungan ng matataas na malalaking puno ang magkabilang panig ng daan kaya tila madilim sa loob. Wow, ang lawak nga ng loobang ito. May sariling daan sa loob at hindi tanaw mula rito ang malaking bahay at lawas sa loob. Paano ako kakatok o tatawag ng tao sa loob? Ni wala man lang doorbell dito at wala man lang akong matanaw na tao sa paligid. My God, gaano ka-isolated ang lugar na ito. Ang lalaking natanaw ko kahapon, hindi kaya siya nag-iikot sa paligid. Tao po, may tao po. Nagsimula siyang tumawag.
pero mahinang ihip lang ng hangin ang tumugon sa kanya. Naiiling na nagpalakad-lakad siya sa harap ng gate, nag-iisip kung paano makakapasok sa loob. Ang taas nitong gate, may patusok pang mga bakal setais. Hindi ko ito kayang akyatin. Pero sa mataas na pader, mga 10 talampakan yata ang taas. Kung makakaakyat ako sa mga punong nasa tabi niyon, makakatalo na ako pababa sa loob. Why not? Kaya lang ang mga aso, tiyak na gumagala sila sa loob. Paano kung masalubong ko sila? Napaisip si Hailey kung ano ang gagawin. Pero sigurado niya, hindi siya aalis sa lugar na iyon na pinaghirapan talaga niyang tuntunin kung nasaan ang gate para lang umalis na hindi man lang nakakatuntong sa malawak na loobang iyon at hindi man lang nakakalapit sa magandang lake sa tabi niyon. Pumili siya ng punong pwedeng akyatin hanggang makapili at mapangahas na naglambitin sa mga sanga niyon. Hanggang makarating siya sa sangang nasa tabi ng pader, lumipat siya roon at sinipat ang paligid. Tahimik na tahimik ang lugar. Niwala man lang bakas na may asong naglipa na roon. Baka tulog o baka nasa ibang panig ng loob. Kung nalilibang sila sa kabilang panig, baka makarating ako sa malaking bahay na iyon na hindi nila namamalayan. Baka makakita naman agad ako ng tao na mahihinga ng tulong sakali mang mamalayan ako ng mga aso. Sukat sa isiping iyon, ay lakas loob na siyang naglambitin sa isang malaking sanga na nakalakwit sa loob. At nang lumundo iyon pababa, ay saka siya lumundag sa malambot na damuhan. Yes, narito na ako. Nakatuntong na ako sa looban. Andaang iyon. Siguradong sa dulo niyon ay may malaking bahay na. Nagsimula na siyang maglakad. Tinalunto ng mahabang kalsada na nayuyong-yungan ng mga puno. Malayo-layo na ang kanyang nalalakad nang magsimula siyang makarinig ng mga ungol, angil at maya-maya pa. Nakita niya kung saan nagmula ang mga ungol at angil na iyon. 4 na malalaking asong itim na nagsulputan sa kung saan-saang panig ng malalagong halaman. Oh my God! Oh my God! Anong gagawin ko? Napahinto siya sa paghakbang. Habang ang mga aso ay humilera sa gitna ng daan, tila mga sundalong pumila sa pagharang sa kanya. Oh no, dito na yata ako mamamatay. Malalapa nila ako. Kakainin nila ako. Nagsimula siyang humakbang paatras. Nakikiramdam. Napatayo si Calix nang makita sa monitor na konektado sa CCTV camera sa gate na nakasampa na sa pader ang magandang babae na iikot-ikot kanina sa harap ng gate ng malawak na loob. What is she doing? Balak ba niyang pumasok dito sa looban sa pamamagitan ng pagtalon sa pader? My God, she doesn't know what she's doing. Oh my God, ang mga aso. Hindi siya bubuhayin ng mga iyon. Lalapiin siya ng mga iyon. Sukat sa isiping iyon ay napalabas ng bahay ang binata, bitbit ang kanyang latigo. Kailangan niya iyon para kung sakaling matigas ang ulo ng mga aso ay may panakot siya sa mga ito. Pagkuway lakad takbong tinubo niya ang bukaan ng gate para katiyaking walang mangyayaring anumang sakuna. Malalakas na kahulan ng mga aso ang unang narinig ni Calix habang tumatakbo patungo sa gate. Pagkuway malakas na tili ng isang babae. Oh my God! Oh my God! Lalo niyang binilisan ang pagtakbo. Hindi siya dapat mahuli. Kailangang mailigtas niya ang babaeng iyon at masaway ang mga aso. Damdatuman. Hindi ba siya nag-iisip? Anong kailangan niya sa lugar na ito para mapangas niyang akyatin ang mataas na pader? Makapasok lang dito. Saklolo, saklolo. Ugad. Lalong napabilis ang takbo ng binata. At mula sa ilang daang metrong layo ni Calix sa mga asong humahabol sa magandang babae na iyon, kitang-kita niya ng madapa ito. Huwag, saklolo. Saklolo, namilipit sa sakit ang babae dahil mukhang natapilo. Habang ang mga aso ay labas ang mga pangil na pasugod dito. Gordon, Diablo, stop it. Napahinto sa pagsugot ang kawan ng mga aso. Napalingon sa palapit na ano. Ang pawisan at humihingal na babae ay napatingin din sa gawin niya. Unti-unting nalumok, napahiga sa damuhan at napapikit. Shit, hinimatay na sa takot. Naiiling na tumakbo siya palapit dito habang ang mga aso ay nanatiling nakahinto para paminsan-minsan ay umangil at sumusulyap sa walang malay na babae na tila ba gusto pa rin sugurin at lapain kahit hindi na gumagalaw. Miss, kinalong niya ang ulo nito at tinapik ang pisngi. Pero nakalungay-ngay ang ulo nito. Masyado ka kasing pangas. Inis at gigil na pinangko na lang niya ang babae at humakbang na siya pabalik sa malaking bahay. Gordon Diablo, magbantay kayo ng mga kasama mo rito. Susukot-sukot na humiwalay sa kanyang mga aso
at nagpalakad-lakad na muli sa kabuuan ng malawak na lugar. Oh, marahang nagmulat ang mga mata si Hailey. Ang naaalimpungatang diwa ay tila na hinahamig at inaaninag ang kabuuan ng lugar na kanyang nasilayan. Saka napabalikwas ng pagbangon nang ma-realize niyang banyaga ang lugar na kinaroroonan. Nakahiga siya sa isang malambot na kama. Nakatunghay sa kanya ang malamlam na liwanag ng ilaw mula sa isang lampshade. Nasaan ba ako? Napapikit siya at pilit na inaalala kung nasaan siya at kung ano ang nangyari. Oo nga pala. Ang malalaking aso na humabol sa akin nang tumalon ako mula sa pader. Wala na sila. Bigla niyang na-check ang sarili. Inalam kung may mga kagat ng aso sa kanyang katawan. Pero maliban sa mga galos sa binti at braso, maliban sa nananakit na mga paa at likod, wala naman siyang anumang sugat. Oo nga pala, ang lalaking iyon. Natanaw kong palapit sa amin kanina. Nawala na lang ako ng malay dahil sa takot, kaya hindi ko na namalayan kung ano ang mga naganap. Pero ang lalaking iyon, siguradong siya ang nagdala sa akin dito. Muli siyang napalingap sa kabuuan ng silid. Ilang sandali pa siyang napaisip, pagka po ay napangiti. Sabi ko na nga ba, I can make it. Makakapasok ako sa loobang ito, sa malaking bahay. Nasisiyahang inot-inot na bumangon at umalis sa kama ang dalaga at humakbang patungo sa bintana. Nasa ikalawang palapag pala siya ng malaking bahay at mula raw na nagtanaw niya ang lalaking sumaklolo sa kanya kanina. Nagsisibak ito ng malalaking peraso ng kahoy habang ang mga aso ay nakapalibot sa iba't ibang panig ng looban at nagpapahinga. Hindi na iwasang mapangiti ni Hailey. Ang tigbitigwing pawis sa mukha at hubad-barong katawan ng lalaking nagsisibak ay animo kristal na kumikinang kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Parang nakakauhaw. He was there. Ang taong lobo ay naganyong tao na uli. Wala na ang makapal na balahibo sa katawan nito. Wala na ang mabalasik na anyo. And he was naked. And the rose. Napasinghap si Hailey nang mapagmasdan ng anyong ito. Ang lalaking may alagang maraming aso. At mas gwapo pala ito sa malapitan. Mas malakas ang dating. Mas nakakapagpatuyo ng lalamunan ang mga titig na iniuukol sa kanya. Biglang kumudlit sa kanyang isip ang bahaging iyon ng kanyang panaginip na may kaugnayan sa lalaking tinatanaw. Oh my God, ano bang nangyayari sa akin? Para naman akong sira nito. Ngayon lang ba ako nakakita ng ganun kagandang katawan ng isang lalaki? Kapag nagpupunta ako sa Boracay, ay santambak na nakikita kong kagaya niya. Naiinis sa sariling umalis siya sa bintana at naupo sa gilid ng kama. Anong oras na kaya? Nagugutom ako. Paano ko kaya ipapaalam sa kanya na gising na ang kanyang bisita? Bisita pala. Natatawa sa sariling bumalik siya sa tabi ng bintana. Ay wala na siya roon. Teka, makalabas nga. Humakbang siya patungo sa pinto at lumabas. Sumalubong sa kanya ang mahabang pasilyo dahil nasa dulo pala ang silid na kinaroroonan niya. Tahimik at malamig ang paligid, parang nakakapangilabot. Para siyang wala roon at nanonood lang ng pelikula na ang setting ay ang naturang lugar. Nagsimula siyang humakbang patungo sa natatanaw na hagdan. Wala naman sigurong aso rito. Sana nga ay wala. Baka himatay na naman ako sa takot. Malapit na siya sa hagdan. Gising ka na pala. Biglang sumungaw ang lalaki. Napaatras siya at napala. Lunok. Oo. Bala ko sanang lumabas para kapag nakita ka uli ng mga aso, ay tuluyan ka ng lapain. Lumagundong sa kabuuan ng bahay ang malakas nitong tinig. Habang nagbabagas sa galit ang kislap ng mga mata. Naisip ko na, ano man ang iniisip mo, pwede ba? Ayusin mong pag-iisip mo. Masyado kang panghas. Kung hindi kita natanaw kanina, sa palagay mo, ano na ang naging kapalaran mo sa mga aso ko? Kasi bumaba ka na. May inihanda akong pagkain sa komedor. Ilang oras ka rin nakatulog. Siguradong gutom ka na. Bilisan mong pagkain at ihahatid kita sa gate para makalis ka na rito. Pero humakbang na uli pababa ng hagdan ang lalaki. Sumunod na lang ang tingin niya rito. Pumasok ito sa isang pinto at nawala na sa kanyang paningin. Naiiling na humakbang na siya pababa. Sumunod siya sa pinasok nitong pinto. Naroon na at nakadulog sa isang pahabang mesa ang lalaki. May mga nakahaing pagkain at may 2 plato sa magkabilang dulo. Maupo ka na, bilisan mo ang pagkain. Pagkuha itinihaya nito ang sariling pinggan at nilagyan ng pagkain. Oo, anda pa rin ang kalooban na upo siya sa silyang nasa tapat
ng isa pang plato ni Hailey. Siya nga pala. Pasensya ka na sa ginawa kong pagpasok dito sa looban. Na-curious lang kasi ako mula nang matanaw ko mula sa burol ang hindi ako interesado. At ayaw kong nagsasalita kapag kumakain ako. Kumain ka na at bilisan mo. Oo. Napilitan siyang sundin ito. Tahimik lang siyang kumain. Sakay ng Land Rover na tented, nilansiya ng lalaki sa malaking gate na pinasok niya kanina. Hanggang dito na lang kita maihahatid. Bumaba ito. Binuksan ang pinto sa gawin niya. Ha? Napilitang bumaba si Hailey. Malayo pa ito sa... Wala akong pakialam kung saan ka man babalik. Dito ka pumasok kanina, kaya dito rin kita dinala. Taluntayin muli ang dinaanan mo kanina at bumalik ka na sa pinagmulan mo. Hindi ko tungkuling ihatid ka roon. Siniguro ko lang nalalabas ka talaga ng looban na ligtas ang mga aso ko. Maliban doon, wala ka nang aasahan sa akin. Pag uway binuksan ito ang gate, labas na. Saka walang mababakas na emosyon sa mukha na tumitig ito sa mga mata niya. Oo, parang basang sisiw na humakbang siya palabas. Narinig niya ang pagkalampag ng bakal ng gate at nang lingunin niya ito ay may harang ng mga reha sa kanila. Salamat nga pala sa huwag mo nang uulitin. Humakbang na ito pasakay sa Land Rover. Oo, ako nga pala si... Pero isinana nito ang pinto ng sasakyan at minanoobra na iyong palayo sa gate. Naiiwang nakatanaw sa palayong sasakyan si Hailey. Bigla ay nag-iisa na uli siya sa parteng iyon. My God, he's too harsh. Napaka-ungentleman. Napaka-suplado at lahat na nung napaka ay tagline na niya. Anong akala niya? Hari siya. Nakakainis. Hindi ko man lang nasabi sa kanya. Kaya ako nangahas pumasok sa looban niya. Ay dahil gusto kong makalapit sa lake. Gusto kong maikot ang buong bahay niya. Pero maliban sa komedor at sa silid na pinanggalingan ko, wala na akong ibang na-explore sa bahay na iyon. At hindi ko man lang inalam ang pangalan ko. Alam ko na lang talaga ay itapon ako at sipain palabas. Hay, sira kasi ako eh. Nasoplak tuloy ako ng isang lalaki ng bongbang-gumbong na. Shit, what she's doing there? Bakit siya kalampag ng kalampag sa gate kaninang umaga pa siya ron At galit na ang mga aso. Baka maisipan ng mga iyon na lumigid sa kabila para makalabas ng bakod. Naiinis na wika ni Calix habang pinapanood sa CCTV cam ang nagaganap sa labas ng gate ng malawak na looban. Shit! Makakarinig ng salita sa akin ang babaeng ito. Inis na tumayo na si Calix at humakbang palabas ng malaking bahay. Kung hindi niya pupuntahan ang babaeng makulit, wala lang siyang magagawa sa maghapong iyon kundi ang bantayan ito sa CCTV cam para masigurong ligtas ito sa mga aso niya. Bakit ba siya nagbalik? Ilang araw at ilang gabi na nga akong nababalisan ng dahil sa kaiisip sa kanya. Nagbalik pa siya. Pero mas malalaki na ang hakbang na kanyang ginagawa ngayon dahil nakita niyang umikot na sa kabilang panig ang asong si Diablo. Tila nainip na itong malapitan ang makulit na bisitang ayaw pa rin umalis sa harap ng Diablo, come back here. Natigilan ang aso nang marinig ang malakas na sigaw ng amo. Pagkuway bahag ang buntot na humakbang pabalik. Oh, I'm glad you're here. Nakangiting wika ng dalaga nang magtama ang mga mata nila habang palapit siya rito. Iting tila gustong magpakislot sa puso ni Calix. What are you doing here? Alam mo ba kung anong ginagawa mo sa kakakatok dito sa gate ko? Galit niyang tanong. Nai-stress ang mga aso ko. Para na silang mababaliw sa galit sa iyo at ang iingay nila. Hanggang sa bahay dinig ko kaya hindi ako makapagpahinga. Oh, I'm really sorry for that. Pero yun lang kasi ang naisip kong paraan para papansinin mong pagtawag ko. Almost 3 hours na ako rito at kanina pa ako nagpapatao po. Pero ayaw mo naman akong pansinin. So you've decided to make my dogs go wild? I'm sorry. Puro gusto talaga kitang makausap. Bakit ba? Ano ba talagang kailangan mo? Asik ni Calix. Before anything else, I'm Hail Rico. Sabay lahad nito ng palad sa binata. And you are... Napatitig siya sa makinis at maputing palad ng dalaga. Tila kay lambot na yun sa hipo. Tila kay sarap kuyumin sa kanyang malalaking palad. Masarap pisilin. Pagkuway gumawi ang tingin niya sa makinis na braso patungo sa balikat. Ilang panahon na bang walang nasasayaran na malambot na balat ng isang babae ang kanyang palad? Bakit kailangan mong malaman ang pangalan ko? Lihim na napapiksi si Calix at hinamig ang sarili. Kasi ay natutuwa talaga ako sa lugar mo. Sa bahay mo na nasa tabi ng lake. My God, it's really beautiful. Amazing. The lake itself is really captivating. Parang ang sarap maligo.
Parang ang sarap ding mamasyal dito sa malawak mong looban. Parang ang sarap maligo. Parang ang sarap ding mamasyal dito sa malawak mong looban. Photography ang hobbies ko, and I can't help myself but to admire your place. It's really enchanting. Sana pagbigyan mo ako na makapag-shoot ng ilang shot sa paligid. Anyway, hindi ko naman yun ilalabas sa anumang magazine o anumang babasahin. It's just only for my collection. For my eyes only. Ganon, sinira mong pananahimik ng lugar ko dahil lang sa hobbies mo. I'm really sorry. Pero ganon kasi ako. You're too obsessed. Pabulyaw niyang wika. I'm sorry. Unti-unti nang binawi ng dalaga ang nangangawit ng pal. Pero sana maintindihan mo naman ako. I can't. Kailanman ay hindi ko maiintindihan ang isang kagaya mo na kung ano ang magustuhan ay ipipilit. Gagawin ang lahat. Makamit lang ang gusto. Pero, you're nothing but a spoiled brat ng maibigan na gustong makuha. Iyong tipong what you want, you get. Hindi ba? Sobra ka naman. Nakikiusap naman ako sa iyo at, pues, it's definitely no. So you may leave now bago ko papakawalan ng mga aso ko at malapa ka riyan. Ito naman, halatang nagwiwindang na ang tila malaking tiwala sa sarili na taglay ng dalaga. Please, you may leave now. Malapit nang gumabi. Masyado nang delikado ang maglakad ka pabalik sa kung saan ka galing dahil masukal ang dadaanan mo. At nabalitaan ko nung isang araw na ilang hayop na pala ang nalalapa sa kasukanan at hindi malaman kung ano ang lumalapa sa kanila. Pero sigurado ako na hindi yun mga aso ko dahil sinicure ko na ang mga bakod ko. Hindi na sila makakalabas sa barbed wire dahil hinarangan ko na rin ng mga kahoy ang mga puwang. Kasi sa lungsod pa ako galing. Baka nga gabihin ako. Please papasukin mo na ako. Let me stay for at least one night. Then bukas ay... No, wala akong hinahayaang makapasok sa bahay ko. Nagkataon lang noon na hindi ko alam kung saan ka itatambak. Kaya napilitan akong dalhin ka sa loob. But giving me a chance, you're never allowed to enter my sanctuary. Sobra ka naman. Yes, wala ka talagang mapapala. Makiusap ka man. So please leave. Pagkawi ka niyo na tumalikod na siya at humakbang palayo. Sandali. Diablo, Gordon, magbantay kayo sa gate. Silver Morgan, go there. Make sure na walang makakalundag mula sa pader. Lapain agad ninyo. Shit talaga ang lalaking ito. Walang nagawa sa hili kundi tanawin ang palayong binata. Bakit siya ganon? Hindi lang alop sa mga tao. Saksakan pa ng suplado. Nakakainis. Pero kahit naiinis si Haley, nanatili naman siyang nakatayo sa harap ng gate, nakikipagtitigan sa dalawang asong nakatanod sa gate. At hindi man tumatahol ang mga ito. Alam niya na sa kaunting kilos lang niya ay magkakahula na naman ang mga ito. Bad trip talaga. Pero ayaw akong sumuko. Kapag umalis ako, makikita ng lalaking iyon na hindi ako ganon kadeterminado na makapasok sa lugar niya. Dito lang ako. Ngayon ay alam ko na may nakatagong CCTV camera dito sa gate. Alam kong nakikita at napapanood niya ako. Alam ko, hindi niya ako matitiis. Hindi ako naniniwala sa kislap ng galit at inis sa mga mata niya. Alam ko, kinakalaban lang niya ang sarili. Hindi niya ako matiis noong unang makapasok ako rito. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng gate. Uupo, tatayo sa ugat ng isang puno na nasa gilid. Minsan ay palakad-lakad para libangin ang sarili mula sa pagkainit. Ang dalawang aso sa gate ay nakatitig lang sa kanya. Waring pinag-aaralan ng kanyang mga kilos habang nakahiga at animo naghihintay lang ng isang maling kilos niya. Lumipas ang mga sandali hanggang maging oras. 1 oras, 2, 3. Shit talaga. Gabi na. Madilim na. Talaga yatang hindi niya ako papapasukin. Ano ba naman kasing kabaliwan itong ginagawa ko? My God, I'm Haley El Greco. Ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Isang palakpak ko lang ay darating na sa harapan ko ang mga kailangan ko. Pero heto ako ngayon at pinipilit ang lalaking iyon na papasukin ako sa bahay niya. My God, para nga ba saan? Dahil gusto kong makuhanan ng larawan ang magandang paligid? Or I just wanna try kung kaya siyang palambutin ang charm ko. Nakita ni Calix na umalis na sa harap ng gate ang magandang babae na kanina pa niya pinanonood sa monitor. Kung kailan gabi, saka uuwi. Nakakainis talaga ang babaeng yun. At wala naman siyang ibang way na alam kundi ang kasukalan na dinaanan niya kanina. Paano kung tama ang hinala ko na may baboy ramuang gumagala ngayon sa kasukalan at ito ang lumalapas sa mga hayop na nakukuhang patay? Kaya ba niyang ipagtanggol ang sarili? Naiiling na tumayo si Calix, bitbit ang kanyang rifle at lente. Diablo, Gordon, let's go. Lumabas siya ng gate kasama ang dalawang aso.
at tinalunto ng makinis na daang tao na dinaanan ng makulit na dalaga. At maya-maya pa nga, isang malakas na tili ang kanyang narinig. Saklolo, saklolo. Shit, sabi ko na nga ba eh. Lakad takbo ang kanyang ginawa. Huwag, mula sa malayo, ay nakita ni Calix ang isang malaking baboy ramo na padaluhong sa nakandusay na babae. Umiiyak ito at takot na takot. Agad niyang isang sinta ang hayop at 2 putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Patay na bumagsak ang hayop. Miss, are you alright? Tulalang napatitig ito sa kanya habang palapit siya. Hindi. Sa katuluyang nahandusay sa lupa. Naiiling na pinangkun. Sige na, kumain ka na. Oo, pero may bahagyang kinig ang kamay ni Hailey na nakahawak sa kutsara. You're too stubborn. Sabi ko na nga ba at delikado na sa iyo ang magpagabi sa kasukalan. At sinabi ko na sa iyo, baka baboy ramo ang sumasalakay sa mga hayop na iyon. Bahagyang yumuko ang dalaga. I'm sorry, kasi hindi ko rin alam kung bakit gusto kong makapasok dito sa lugar mo. Maniwala ka. I was really mesmerized with this place. You're too obsessed. Maybe, but I can't help it. Ganun na kasi ako. At hindi mo man lang naisip na baka mas matinding panganib ang makaharap mo sa pagpasok mo sa teritoryo ko. Napatas ang mukha ni Hailey sa binata. Well, alam mo ba kung ano ang usap-usapan ng mga taga rito tungkol sa akin? That I'm a werewolf. I've heard about that, but I don't believe in that such stupid things. Hindi naman totoo ang werewolf Siguro yun lang iniisip nila sa'yo dahil mas mukhang wolf ang mga alaga mong aso. Bukod pa sa mga tatapang talaga sila. Pero pasar sa isang kagaya ko na galing sa lungsod, hindi madaling paniwalaan na paano nga kung totoo? Paano kung nagiging taong lobo pala ako kapag kabilugan ng buwan Paano kung lapay na lang kita rito? Na kaya pala hindi kita natis ay dahil gusto ko ng pagkain para sa kabilugan ng buwan. Napayuko si Hailey. May isang sinupil na ngiting tila gustong magwala mula sa gilid ng kanyang mga labi. He was there. Ang taong lobo ay nag-anyong tao na uli. Wala na ang makapal na balahibo sa katawan nito. Wala na ang mabalasik na anyo. And he was naked. And there was. Napasinghap si Hailey nang mapagmasdan ang anyo nito. Ang lalaking may alagang maraming aso. At mas gwapo pala ito sa malapitan. Mas malakas ang dating. Mas nakakapagpatuyo ng nalalamunan ng mga tinig na inuukol sa kanya. Lalong napangiti sa sarili si Hailey nang maalala ang kanyang pakanaginip tungkol sa lalaking ito. Kung kasing gwapo mo naman ang werewolf, I'm more willing to become your prey. Hindi ka nakumbo, sabi ko. Hindi pa rin ako naniniwalang werewolf ka. Bukod sa hindi yun totoo, hindi ganon kakagtid ang utak ko. Isa pa, kung totoo man, gusto kong makakita ng totoong werewolf. Muli siya nagtaas ng mukha at nakipagtitigan dito. Talaga lang Iba ka talaga Makulit ka. Pero mahina rin naman ang loob mo. Nang unang salakayan ka ng mga aso ko, ay hinimatay ka. Kanina naman ay hinimatay ka dahil sa takot sa baboy ramo. Baka kapag totoong naging wolf na nga ako, ay mamatay ka na sa takot. Totoong hinimatay ako noon, pero kanina hindi. Gusto ko lang makasiguro na dadalhin mo ako rito sa bahay mo, sa loob-loob niya. Gusto kong makasiguro na magkakaroon ako ng pagkakataong hanapan ng kasagutan ang mga tanong sa puso at isip ko. Bakit ikaw? Bakit sa'yo? At bakit ganon kabilis ko naramdaman para sa'yo ang ganitong klaseng damdamin? Am I just really curious kung bakit parang galit ka sa mundo? O talagang ikaw na ang lalaking malaon ko nang hinahanap na magpapatinong sa sutil kong puso? Yes, maybe I'm the kind of woman na may prinsipyong what I want, I get. Pero gusto kong malaman kung gusto nga lang ba kita o mahal na kita talaga. Matigas talaga ang ulo mo. Anyway, it's Calix. My name is Calix. Hailey, but you can call me Calix. Talaga? Salamat. Akala ko'y patuloy mong ipagdadamot sa akin ang pangalan mo at you can use the same room na ipinagamit ko sa'yo nung una. You can stay here as long as you want. Of course, at your own risk. Anyway, may lais lang akong ipaalala sa'yo. Ano yun? Lalaki ako, hindi ako bakla. At babae ka. Isang napakagandang babae na may kakayahang tighawin ang mga pangangailangan ko. Huwag kang umasa sa pananalitili mo rito. Hindi ako matutok sa sayo. Hindi ako santo. Calix, gusto ko lang maging prank ka. Ayaw ko makipagplastikan sa'yo. I just give you all the possibilities ng kakagahang ginagawa mo. 5 taon nang walang babaeng nalalapatan ng katawan ko.
5 taon ko nang tinitikis ang sarili ko sa bagay na iyon. But with you around, sa palagay mo, magiging safe ka. Hindi nakakibo si Hailey. Anyway, kung natatakot ka na, pwede kitang ihatid hanggang sa kabayanan at sa bus terminal para... No, I'll stay. Really? Hindi ka natatakot sa akin? Na baka nga hindi ako... Wolf, rapist pala ako. Hindi ako naniniwalang rapist ka. Kagaya ng hindi ako naniniwalang wolf ka. I know you're a good person. Talaga? Tanga ka ba o nagtatanga-tangahan lang? Hindi mo ba nakikita kung paano ko titigan ang makinis mong mukha, ang makinis mong braso, at ang pasimple kong pagsumudap sa maganda mong dibdib? Napalunok si Hailey dahil sa lumalalim nilang usapan. No, this is only a test. Nare-reverse mo ako, hindi ba? Hindi mo ako may taboy palayo, kaya tinatakot mo ako sa ganyang paraan. Wow, iba ka ha. Nagawa mo pang isipin yan, kahit na hindi ko sinasaway ang sarili ko sa pagnanasa akong titik sa'yo. Calix, or type mo talaga? Natigilan si Hailey. What if, type nga kita, na ikaw talaga ang binalikan ko? Maniniwala ka ba? Iisipin mo bang chip akong babae na sa kagustuhang maikama mo ay sinagupa ko pang panganib para lang isiksik ang sarili ko rito? Napahalakhak si Calix. Uy, iba ka talaga. Alam mo ba kung bakit nag-i-ermitanyo ako sa lugar na ito? Bakit nga ba? I'm a broken-hearted. Nahuli kong nagtataksil sa akin ang asawa ko. Ha? Nagulat siya sa sinabi nito. Sa Manila noong naroon pa kami, I saw her sa piling ng ibang lalaki with my best friend. They were making love sa mismong kama namin. I've almost killed them, pero sa huling sandali, napigil ko ang sarili ko. Wala silang kwenta para basain ang dugo nila ang mga kamay ko. Nag-file ako ng annulment at hiniwalayan ko sila. Ibinenta ko ang lahat ng ari-ariang namana ko sa mga magulang ko at binili ko ang properties na ito at dito na ako na malagi sa piling ng mga aso kong nananatiling tapat sa akin. Talaga, I'm sorry to hear that. Thank you. Pero alam mo ba kung bakit sinabi ko ito sa'yo kahit na bago pa lang tayong magkakilala? So why? Para ipamukha sa'yo na kung type mo ako, kung sakali mang pagbigyan kita, kung sakali mang hindi ko na pala kayang maging gentleman, you shouldn't expect anything from me. Love and respect and affection and anything that woman would need, I can give you to. Parang gusto nang bumaliktad ng sikmura ni Hailey sa pinagsasasabi nito. Hindi niya inaasahan na magiging ganun ito kaprangka sa kanya. But she's a woman of the world. May matatag siyang character. Don't worry. Just in case na hindi ka nakapagpigil at hindi kita pinigil dahil type kita, wala akong aasahang anuman mula sa iyo. Even your love and special your respect for me. Sigurado ka? Oo. Talaga. Parang gusto ko yatang huwag nang maging gentleman sa iyo. Bahala ka. But I'm telling you one thing. What is that? I'm a virgin. No one can touch me. Kung sakali ikaw pa lang, kaya mo bang sirain na iyon? Hindi nakakaibo si Calix. Good morning. Nakialam na ako rito sa lep mo, pati na sa kusina mo. Nakangiting wika ni Hailey nang mapasukan si Calix sa kusina. Nakasuot pa ng apron ng dalaga, nakatali sa likod ang buhok at walang anumang kolorete sa mukha. And yet, she's beautiful. A natural beauty na lihim na nagpakislot sa matigas na pusong ng binata. Bakit ka narito? Nagugutom na kasi ako. Isa pa, gusto ko namang makabawi sa iyo dahil sa abala ko kahapon. Anyway, baka naman magustuhan mo itong fried rice na maraming bawang at magkasamang itlog at hotdog at carrots at... Usually, I don't eat rice in the morning. Cereal lang at gatas. Ha? Ganun ba? Sorry kasi. Anyway, kakain na rin ako. Baka nga magustuhan ko ang niluto mo. Saka formal ang mukhang dumulog ang binata. Talaga? So have a seat. Saluhan mo ko at baka nga ganahan ako sa pagkain. Sige. Oo. Agad nga siyang dumulog. Tuwang-tuwa dahil hindi siya napahiya. At mas lalong natuwa si Hailey nang maging magana sa pagkain si Calix. Malinis ang tubig sa lake na ito. Hindi ko hinahayaang may magtapon ng basura sa katabing bundok. Isa pa, malilinis naman sa paligid ng mga taga rito. Sige, kuhanan mo ng larawan. Oo, thank you. Tuwang-tuwa si Hailey habang panay ang shot ng camera sa iba't ibang parte ng lake. Wow, maganda rin pala ang burol na yun kapag tinanaw mula rito sa ibaba, ano. Doon ako nakatayo noon at natanaw ko nga ang mga aso mo. Pati na ikaw. Muli niyang pinisil ang boto ng digicam. Doon din kita unang natanaw. Noon pa man,
Narealize ko na kung gaano kakakulit. Natitigilang nilingani ang binat. Sorry, umiral nga talaga ang pagiging spoiled ko at it's okay. Wala lang naman akong magagawa. After all, hindi kita natiis. Saka ito nag-iwas ng tingin sa kanya at humakbang patungo sa ilalim ng isang puno. Sumunod ang tingin ni Hailey sa binata. Pero hindi naman siya makasunod dahil ang dalawang asong sina Gordon at Diablo ay nakatingin sa kanya at nakaharang sa daraanan niya. Ngitian niya ang dalawang aso at muli na nang sinipat sa lens ang burol na iyon at ilang shot ang kanyang nakuhanan. Pati na rin ang iba pang paning ng malawak na solar, ang mga puno at iba pang halaman. Ang mga ibong nag-uumpukan sa itaas ng malabay na kusang nalula sa mga labi niya ang mahinang daing. Daing na hindi nasasaktan. Sa halip ay tila naluluwalhating pakiramdam. Akin ka, sa akin ka lang. Habang paos na sambit ng lalaki, pagkaway iniwan ito ang mga labi niya. Nagsimulang dumaos-dos pababa sa kanyang leg ang mga halik, pababa sa may dibdib. Napakislot ang buong pagkatawa ni Hailey nang maramdamang nasakop na ng mga labi nito ang saniyang dibdib, habang isa pa ay masuyong dinadama ng palad at pinagpapalat. Oh God! Tanging nanulas sa mga labi niya, kasunod ng mga impit na buntong hininga, habang nagsimula ng mapaigtad ang kanyang katawan. Hindi mapakali. Pero hindi pa sapat ang ginagawang pananalakay sa kanya ng lalaki. Maya-maya pa ay nagsimula na uling dumosdos pababa ang kanyang sikmura ang mga labi nito. Tinataniman ng maliliit na halik ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Sinasamba. Tila ninanang ng kalabutan ng kanyang balat. Minsan pa siyang napadaing. Kaya pala ay tuluyan na itong dumako sa bahagi iyon ng kanyang pagkatao na wala pang sino mang nakasasaling o nakakakita. Huwag, nalilito at natatarantang pilit niya. Itong hinihila pataas dahil hindi niya kaya ang mga kiliti at sensasyong hatid ng mapanghas na mga labing walang pakundangang nananalakay. Pero hindi nakikinig ang lalaki at wala itong balak na tumigil. Nagpatuloy ito sa mapanghas na pagsamba sa parteng iyon ng kanyang katawan. Animong mandirigmang uhaw na nakatagpo ng bukal ng tubig. Oh shit! Kaya wala siyang nagawa, kundi piliting pakitunguhan ang nakangingilong mga pakiramdam na nararanasan. Dahil kahit na nakakapanibago ang karanasang iyon, still hindi niya may tatanggi na gusto niya ang lahat ng bagong karanasan na ipinakikilala sa kanya ng lalaki. Isang impit na daing ang kumuwala sa kanyang lalamunan, kasabay ng tila panginginig ng mga kalamnan. Humigpit ang kapit niya sa sapi ng kama, waring dawan kumukuha ng lakas habang nararamdaman niya ang pagtakas ng sariling lakas mula sa kanyang sinapupunan. Hanggang ang panginginig ng katawan ay dahan-dahan ng huminto, saka malamlam ang mga matang dumilat ang dalaga. He's there, nakangiting nakatitig sa kanya, and is still naked. At patuloy pa rin namamayagpag ang simbolo ng pagkataong ito. Parang halimaw pa rin nakatunghay sa kanya, handang manila. Pero amazing, napapahingal na sambit niya. Saka umubot ang palad sa mukha nito at marahang humapos. Talaga? So since I made you come, what will you do to please me? Anas nito nang idagan ang kahubaran sa kanya at masuyong gumulong habang tinataniman ng maliit na halik ang kanyang pisngi. Napangiti si Hailey. So it's her turn. Yeah, I have to do something to get even. Masuyo niyang anas sa may punong tay na ito. Sa kamarahan niyang kinagat-kagat. Napaungal si Cogs. And what will you do? Naghahamon ang tinig nito. Marahan niyang itinulak ang binata para makalis sa pagkakadagan sa kanya. At nang mapahiga sa kama, ay walang pakundangang idinagan niya ang sariling kahubaran sa hubad nitong katawan. I don't know. Hindi ko alam talaga. So please guide me here. And promise susundin kita sa kahit anong gusto mong ipagawa sa akin. I am your slave. I'll give you anything and everything. Talaga, then kiss me. Kinabing itong batok niya at masuyong sinalubong ang halik ng mga labi niya. Gumanti ng halik si Hailey, masuyo pero mapusok. Kiss me. Marahang nanulak si Kipix. Naramdaman niya na ginigina siya ng binata pababa patungo roon. Then she kissed him. Kahit hindi niya alam gawin niyon. Hindi naman siya inosente. Alam niya iyon dahil sa mga napapanood niya. Napabalikwas ang bangon si Hailey. Panaginip pa rin. God, unti-unting nabubuo ang mga panaginip ko tungkol sa kanya. Tama ang matandang babae. Alipin ako ng damin ko kay Calix.
Siya ang lalaking may kakayang higupin ang buo kong katinoan. Habang araw na nanatili ako sa lugar na ito, wala na akong ibang nasa isip, kundi ang maangkin siya. Ang mahalin ako, ang angkin. Napayakap sa sariling katawan ang mga braso niya. She's in heat, pero tila siya giniginaw. Kapag nalaman ng pamilya ko ang kabaliwan kong ito, itatakwil nila ako. Pero narito ako ngayon, at naghihintay ng mahalin ng isang lalaking ayaw na mga magmahal. Oh God, please help me. Hindi ko na kaya. Gusto ko na siyang makasama. Gusto ko na siyang maangkin, mahalin ng lubos. Now I know I love him. It's love at first sight, kagaya ng hula. Mahihinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Ha, si Calix. Bakit kaya? Agad siyang umalis sa kama at hindi na nag-abalang magsuot ng roba. Calix, ngumiti ang lalaki sa kahumakmang papasok. Calix, bakit? Humarap ito sa kanya. Alam mo kung bakit. Isang buwan ka na rito. Sa palagay mo kaya ko pang tigisin ang sarili ko. Gayong binulawag mo ang tahimik kong mundo. Bagyang tumigas ang tiling nito. Tila galit. Calix, I want you. Ngayon mo patunayan sa akin na totoo nga ang pinagsasasabi mo na kung nanaisin ko, hindi mo ako tatanggihan, na hindi ako aabot sa pamimili because you'll become my willing prey. Calix, I'm a virgin. So, kaya ng konsensya mo ang kanilang babaeng hindi mo mahal. And why not? Humakbang ito palapit sa kanya. Anyway, isang bagay lang ang papangako ko sa'yo. I won't make it hard for you. Hindi kita sasaktan. Saka umabot sa tinantin na kanyang naitis ang isang kamay nito at hinila ng pasigalot ang buhok. Calix, naramdaman niya ang pagluwag ng damit na suot hanggang malaglag iyon sa kanyang paanan. You're beautiful and I'm yours. Hailey, napalunok ang lalaki. Halatang lalong tila singlaban ang damdamin. Just don't make it hard for me. Huwag mo akong sasaktan. Pagkaway siya na ang kusang yumakap sa leeg nito at umabot sa harap. Hailey, napaungol si Calix. Saka humapit na rin ang mga braso sa bag. I will never hurt you. Promise. Oh, kusang nanluna sa mga labi niyang mahinang daing na hindi nasasaktan. Sa halip ay tila niluluwalhating pakiramdam. Akin ka, sa akin ka lang. Habang paos na sambit ng lalaki, pagkuway iniwan ito ang mga labi niya, nagsimulang dumausdos pababa sa kanyang legang mga halik, pababa sa may dibdib. Oh, napakislot ang buong pagkatao ni Hailey nang maramdamang nasakop na ng mga labi nito ang saniyang dibdib habang isa pa ay masuyong dinadama ng palad, pinagpapalad. Hugad, tayong nanulas sa mga labi niya, kasunod ng mga impit na buntong hininga habang nagsimula ng mapaigtad ang kanyang katawan. Hindi mapakali. Pero hindi pa sapat ang ginagawang pananalakay sa kanya ng lalaki. Maya-maya pa ay nagsimula na uling dumastos pababa sa kanyang sikmura ang mga labi nito. Tinataniman ng maliliit na halik ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Sinasamba, tila linanam namang kalambutan ng kanyang balat. Minsan pa siyang napadaing, kaya pala ay tuluyan na itong dumakos sa bahagi iyon ng kanyang pagkatao na wala pa mang sinong nakakasaling o nakakakita. Huwag, nalilito at natatarantang pilit niya itong hinihila patas dahil hindi niya kaya mga kiliti at sensasyong hatid ng mapanghas ng mga labing walang pakundangang nananalaki. Pero hindi nakikinig ang lalaki. Wala itong balak na tumigil. Nagpatuloy ito sa mapanghas na pagsamba sa parte ngayon ng kanyang katawan. Animong mandirigmang uhaw na nakatagpo ng bukal ng tubig. Oh shit! Kaya wala siyang nagawa, kundi pilitin pakitunguhan ang nakangingilong mga pakiramdam na nararanasan. Dahil na kahit na nakakapanibago ang kanasang iyon, still hindi niya maitatanggi na gusto niya ang lahat ng bagong karanasan. Isang impit na daing ang kumuwala sa kanyang lalamunan. Kasabay ng tila panginginig ng mga kalamnan. Humigpit ang kapit niya sa sapi ng kama. Waring doon kumukuha ng lakas habang nararamdaman niya ang pagtakas ng sariling lakas mula sa kanyang sinapupunan. Hanggang ang panginginig ng katawan ay dahan-dahan ang huminto. Sa kamalamlam ang mga matang dumilat ang dalaga. Ito ang kanyang panginiginip, hindi ba? Ganito. Hailey, marahang dumagan ang katawan nito sa kanyang kahubaran. Calix, I just made you ready for me. Dahil ayokong saktan ka. Please bear with it, ha? Promise, it won't take long. Sa kamarahan na itong gumalaw. Napasinghap na lang ang dalaga dahil sa sumigid na kirot. It won't take long, honey. Just bear with it. Oh, Hailey, I love you. I won't make it hard for you, ha? I love you and I need you. Akin ka lang. Don't you ever leave me.
Calix, dama pa rin niya ang sakit at kirot, pero ang mga katagang binibigkas nito ay tila pampamanhid na nagpapawala sa lahat ng sakit na iyon. Naniniwala kasi ang kanyang puso sa mga katagang sinasambit ng mga labi nito. I'm sorry, ganoon talaga. Hindi ko gustong saktan ka. Masuyong halik sa kanyang balikat at buhok ang ginagawa ni Calix habang yakap siya mula sa likod. I understand. Alam ko naman yun. Talaga, hindi ka galit. Why should I? Dahil, Calix, gano'n naman talaga yun, hindi ba? Pero sa simula lang yun, hindi ba? Next time hindi na ako masasaktan. Oo naman. Then make me yours again. Hailey, kaya mo ba? Oo naman. 5 taon na akong walang babae sa piling ko. Sa palagay mo, hindi ko makakaya uli. Natatawang wika nito. Then do it again. Ikaw kaya mo ba? Kakayanin ko. Hailey, huwag ganun. I can wait para. Kakayanin ko dahil gusto ko. Hailey, I love you. Kung hindi man totoo ang sinasambit mo kanina habang nahihimang ka sa pagantukin sa akin, it's okay. Pero ako, totoo ang sinasabi ko. I love you the first time I saw you. Kaya kung kailangan mo ako, I'm always here. Hindi ako magtataksil. Patuloy ako magmamahal. Mananatili sa tabi mo. Kahit sa lugar na ito. Kahit malayo sa lahat. Just let me stay here for the rest of my life. I won't ask for anything. Just your kisses, your hugs, your I love you. Calix, I love you to the first time I saw you. Sa burol, habang nakatanaw ka sa akin. At ng gabing iyon, hindi na ako makatulog sa kaiisip sa iyo. Calix talaga. Pinilit kong sarahan ang puso ko. Nagtago ako rito. Lumayo sa lahat pero nang makita kita, hindi ko nagawang ignorahin ang sigaw ng puso ko. Why should I control myself? Hindi lahat ng babae kagaya niya. Hindi lahat ay taksil. Maraming kagaya mo. Masarap magmahal at masarap mahalin. Calix, napaikbi ang dalaga. Will you marry me? Calix, and we can stay sa isang lugar na gusto mo. Hindi dito. Hindi kita ibibilanggo dito. Doon tayo sa lugar na magiging masaya ka. Makukuha ang mga kailangan. Ikaw lang ang kailangan ko. Hailey, ikaw lang at kahit saan. Nakahanda akong sumama. Nakahanda akong talikuran ang lahat. Just let me. Hold me tight and kiss me. Oh, Hailey. Yes, I will marry you. Hailey, I love you. Thank you for loving me and coming into my life. You've made me live again. Now I know what I am missing for the past 5 years of my life.